Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 13 nagpapatuloy. Lumuha ito ng dugo pagkatapos masilip ni Seeker ang lakas ng ating bida. Samantala natalo na ni Nanding ang kanyang kalaban. Bumagsak ang hari ng mga nagbagong unggoy. Huwag na daw itong lumaban dahil wala itong pag-asang manalo sa kanya. Sinusubukan pa rin tumayo ng hari ng mga nagbagong unggoy dahil may gusto itong patunayan. Maganda raw ang naging laban nila, ayaw din ni Nanding tapusin ang hari ng mga nagbagong unggoy. Bakit hindi na lang daw ito sumali sa kanya para maging atabs niya na lalaban sa 10,000 ibang lahi? Sabay tiningnan ito ng masama, hinihintay kung anong magiging sagot nito. Pumayag naman ang hari ng mga nagbagong unggoy na maging atabs ni ng ating bida. At tinanggal na ni Nanding ang Azura mode. Agad niyang inutusan ang bago niyang alagad na 1,000,000 na unggoy. Magbabantay daw sila sa butas na bangin at mag-iipon ng bato para sa ating bida. Huwag daw silang mananakit ng tao at aatake sa mga bayan, maging handa daw sila sa lahat ng oras. Kabilugan ng buwan sa butas na bangin. Tiningnan ng ating bida ang talento nito sa beast timing na level 8, mga alaga nito nakaposisyon 500,000 nagbagong lobo sa hilagang kagubatan, 500,000 nagbagong kalabaw sa puting kapatagan, at 1,000,000 nagbagong unggoy sa butas na bangin. Samantala sa opisina ng Paranormal Investigation and Monitoring Agency, nagchismisan si Suling at Seeker kagabi daw ay may naramdaman si Suling na malakas na enerhiya. At iniisip niya na ang dalawang malakas na enerhiya ay isang tao lang ang nagtataglay. Sinagot ni Seeker na impossibling mangyari yun dahil matagal na nilang binabantayan ang mga bayani sa bansa at ang 10 pinakamalakas na bayani ay bakante pa dahil nakareserba ito sa mga mayayaman na pamilya sa bansa. Pero si Azura daw ay nakuha nito ang ika-10 pwesto dahil sa pambihirang lakas at kapangyarihan nito. At nilabas na nila sa social media ang ika-10 pinakamalakas na bayani ng bansa, si Azura. Hindi pa daw alam ang antas ng lakas nito. Kinabukasan naging laman ng buong social media ang misteryosong si Azura. Pinagpistehan ito ng mga netizen, magkahalong bashers at tagahangal na keyboard warrior ang naglaban sa comment section. Sa trial ground sinabi ni babaeng Pelaya na may tumatawag sa cellphone ng ating bida. Bago niya ito sagutin ay napatingin muna siya sa balita, ang ika-8 depensa ng bansang Mexico at Malaysia ay bumagsak na rin. Para daw hindi bumagsak ang bansang Pilipinas, pinapatawag na rin ang mga veteranong nagretiro na sa frontline para lumaban ulit. Napaisip na lang si Nanding, masyado daw mabilis ang lahat ng pangyayari, tinawag na ang mga veterano kasama na doon ang tatay niya. At tiningnan na nito ang chat sa kanya. Ang kanyang tatay nag-message sa kanya na umuwi daw dahil kakain sila ng magkakasama buong pamilya. Samantala sa bahay ng ating bida may iba silang bisita na mga reporter, hinihintay nila itong matapos magluto para makapag-interview. Sinabi ng tatay ni Nanding na makisalo na rin ito sa mukbangan, ang dalawang tumanggi ito dahil interview lang daw ang pinunta nila patungkol sa pagtawag sa mga veterano sa frontline. Hinubad na nito ang apron, handa na daw siya sa interview. Tinanong nila si Mr. Nanshuhan anong nasa isip nito, bakit ito nagpalista. Tangkolan daw niya na protektahan ang bansa laban sa mananakop na 10,000 ibang lahi. Pero bakit daw ang anak nitong si Nanding umurong ang buntot at hindi samamang lumaban sa frontline? Napatigil na lang si Nanshuhan dahil wala siyang may sagot sa tanong ng reporter. Saktong dumating ang membro ng pamilya at umagaw ng pansin sa reporter. Napatanong na lang ang nanay ni Nanding, may interview pala ang asawa nito. Nagsabi si Nanshuhan na mauna na silang kumain dahil may interview pa siya. Sinabi niya sa reporter na bihira lang daw sila magkita-kita na pamilya kaya mahalagang araw ito para sa kanila. Ang asawa niyang si Kin Sami ay isang factory worker lang at ang anak nitong si Nancy ay isang bayaning na manggagamot, at ang anak nitong lalaki na hindi sumama sa frontline ay nagtrabaho sa trial grounds para masuportahan ang supply ng pagkain sa frontline. Kahit duwag daw si Nanding, ipinagmamalaki ito ng tatay niya basta wag lang ito maging adik na bangag. Sumagot ang ating bida, masyado daw mabaho. At dito nagtatapos ang Kabanata 13. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.